Oy, nagpapasalamat ako unang-una sa lahat, sa Diyos, dahil sa lakas at mga ideyang binigay niya habang sinusulat ko yung libro kong 10 Steps to Succeed to Avoid to Being a Patay Gutom. Nandito ko ngayon sa 8 chapter. Actually, yung 9 ko pati 10 tapos na. Meron na lamang akong 7 pati 8. Ito yung the 8 steps o yung team. Ibig sabihin, by Friday, tapos ko na lahat tong aking manuscript. Anong ibig sabihin nun? Ahead ako sa schedule ko. And then, syempre, 2 editing pa yon. Then, yung video kukunan and then printing na. And I think, by next month, printed na ito. Ito yung sinusulat ko ngayon, tatapusin ko tong araw na ito, pero may mga konti na akong naisulat. Ito yung The 8 Steps Team, Bayanihan, Hindi Balyahan. Walang taong nagtagumpay na hindi nakipagbayanihan. Totoo naman yon. Lahat ng matatagumpay na tao, meron silang tinatawag na team na nagba-back up sa kanila. Pag-usapan natin ng presidente, may partido siya. Pag-usapan natin ng presidente ng kumpanya, may marami siyang managers. Tapos nun, yung mga rank and file. Halimbawa, pag-usapan natin ang gang. Ang gang may namumuno, pero may mga back up din siya na susuporta sa kanya. Pag-usapan natin ang militar, ang PNP, meron silang mga generals. It means, ulitin ko, sabi ko dito, walang taong nagtagumpay na hindi nakipagbayanihan. Katulad ko po, kailangan ko ng mga taong tutulak sa akin, sa aking advokasyang ginagawa ngayon. Pakinggan natin ito yung konting sinulat ko. Ang isa sa definition daw ng team ay team. Team, period, E, period, A, period, M, period. Ibig sabihin, acronym. It means together, everyone achieve more. Ito yung mga nababasa ko about team building. Team. I agree. Katulad ng isa sa kultura ng Pilipinas, kapag ang mamamayan nagsama-sama at nagtulungan, tatawagin itong bayanihan. Naalala niyo yung awit ng Juan de la Cruz Band? Yung bang bayan ni Juan, di ba? Bayanihan sa bayan ni Juan. Huwag kang magtaka kung meron kang makitang bahay na lumalakad sa inyong lansangan. By Mike Hanupol and Juan de la Cruz Band. Tatawaging bayanihan kapag sila ay nagbayanihan, napakabigat man ng bahay, kaya nilang buhatin ang isang buong bahay para sa mas maayos at magandang kapaligiran. Lagi kong sinasabi na kung hindi nakakatulong sa iyo ang tinatambayan mo, kailangang lumipat ka ng bagong tambayan. Kasi ang tambayan mo ang magdidikta ng iyong kapalaran. Huwag ho nating kakalimutan yan. Kung gusto mong gumaling, kailangan ang mga katambayan mo ay magagaling. Kung gusto mong mayaman, kailangan ang iyong katambayan ay mayayaman. Pero kung gusto mong maging loko, ang dapat katambayan mo, mga maluloko. Kung gusto mong maging adik, ang katambayan mo, mga adik. Tatandaan natin, may mga taong naghihirap para lalong maghirap. Pero may mga tao namang naghihirap para yumaman. Success is a choice. Sinabi ko rin sa librong ito na, ulitin ko, kapag nagbayahan niyan sila, napakabigat man ng bahay, kaya nilang buhatin ang isang buong bahay para sa mas maayos at magandang kapaligiran. Napakalaga ng salitang bayanihan dahil isa itong uring convergency. Yung convergency, una kong nalaman yung salitang yan sa call center. Yan po yan. Pero ito ay tinawag ni Peter Drucker, isang business consultant, management guru, book author. And
When he said, opportunity in the marketplace is because of a process of convergency. Convergency of forces that were previously not together. Ibig sabihin, ang convergency raw ay connection. Kaya, para sa akin lang to, 2 coin words ang nakita ko. Connect, convert, convergency, and then agency. Ahensya. Ibig sabihin, iba't-iba't ang ahensya nagsama-sama. Kaya nga sabi niya, convergency forces that were previous not together. Di ba kayong mga magkakasama ngayon? Kung anong grupo ang kinabibilangan mo, hindi mo naman sila dati kasama eh. Nagsama-sama lamang kayo at dumating na yung salitang synergy. Pag nagsama-sama kayo, the energy is there. Pinagsama-samang energy, you converted, and then you have the system. Kaya nga, synergy, convergency, conversion of agency o connection with agency, then bayanihan, mga mamamayan nagpakabayani, nagsama-sama, nagbayanihan. Importante po yung team. Isusulat ko pa rito, gaano kahalaga ang team. Abangan ho ninyo. Dahil sa araw na ito, tatapusin ko ang 8 steps about team. Ang libro ko po ay tinawag kong, kasi mountaineer po ako, 10 steps. Ulitin ko. To succeed. Kaya gustong maging successful dyan, meron hong 10-step ladder of success. And to avoid being a patay gutom. Patay gutom is acronym. Ibig sabihin, nandito po yung pangwalo, T, yung sa gutom, team. Importante po yun. Pero sa totoo lang, mag-asawa na ngayon ang nagtatrabaho, kapos pa rin sa pera. Maaring hindi sila patay gutom na katulad ng nakikita natin sa kalsada, yung mga pagpag, ganito. Pero sinisigurado ko sa iyo, kulang pa ang sweldo nila, lalo na yung mababawang nasa rank and file. Gutom na rin sila. Hintayin nyo ang libro kong matatapos na ito. Maraming Pilipino ang naniniwala ko matutulungan ng katuruang ito. Dahil kung tama ang isip, tama ang silip.